Tapos na ang nakaraan. Kaya kung sino ang nasa kasalukuyan mo, ang siyang dapat na pinakamamahal mo. Ako nga pala si Riley, 28 years old, at mahilig ako makinig sa mga love stories. Ibang kilig naman kasi ang binibigay sa akin ng radio program na to. Daig pa yung mga pelikulang napapanood ko na mabibigyan nila ng hustisya ang sarili kong kwento. Ay, naku Riley, ikaw talaga. Alam mo namang ikakasal tayo, hindi mo pa inasikaso agad tong birth certificate mo. Sorry na, Chris. Hindi ko naman kasi akalain na nawawala pala sa mga records ko yung birth certificate ko. Yan mo na. At least, naasikaso na rin natin. Buti na lang, pwedeng mag-request ng birth certificate dito sa mall. Kaya lang, maghihintay pa tayo ng ilang araw bago natin makuha yan. Okay lang yan. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Pero, mas magandang maayos na natin ang lahat ng mga kailangan. Mamaya, kukuha tayo ng sedula. Ha? Talaga? Oo, bakit? Ayaw mo ba? Napapagod na ako eh. Kylie naman. Marami pa tayong mga dapat asikasuhin sa kasal natin eh. Dapat marami na tayong magawa ngayong araw. Pipila pa tayo dun eh. Di yan. Sandali lang yan. Ano ba? Sige na nga. Pero kumain na muna tayo, nagugutom na ako eh. Sige. Pero may titingnan lang akong libro dito sandali lang. Ano? Ang akala ko ba? Nagmamadali tayo para makuha na natin yung sedula. Oo nga, pero nandito na tayo eh. May gusto lang akong tingnan. Sige na. Chris naman eh. Mabilis lang to. Sige na, samahan mo na lang ako sa loob. Ayoko dyan. Dito na lang ako sa labas. Ikaw, basta dyan ka lang Mabilis lang talaga ako, promise. Tapos kakain na tayo, okay? Itong lalaking to, makasermon sa akin eh. Siya pala itong may ibang gustong gawin. Akala ko pa naman, nagmamadali. Aray! Sorry, miss. Ano ba? Tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Marlon? Riley? Ikaw ba yan? Oo nga. Ang tagal din natin hindi nakita, no? Oo nga, magmula nung umalis ka papuntang States. Kala ko nga for good ka na doon. Hindi. Umuwi nga rin ako dito sa Pinas. Ang liit ng mundo no? Akalain mo yun, nagkita pa tayo dito? Oo nga Ano nga palang ginagawa mo dito? Nagmamadali lang ako kasi may kikitain ako. Girlfriend mo? Hindi. Yung pinsan ko, si Gilbert, kilala mo nga yun di ba? Tsaka, single pa ako. Talaga? Oo. Kung gusto mo, sa susunod kita naman tayo. I-treat kita for dinner. Marlon, sorry pero hindi na pwede. May boyfriend na ako Tsaka, ikakasal na kami. Iba talaga ang tibok ng puso ko noong mga oras na yon. Nakita ko ulit ang dating boyfriend ko na sobrang minahal ko. Matagal at malalim ang naging relasyon namin ni Marlon. Kaya sobrang sakit para sa akin noon, nagdesisyon siyang sumama sa pamilya niya sa Amerika. Ayoko talagang iwan niya ako. Pero hindi ko rin naman mapipigilan kung mahalaga rin sa kanya yung pamilya niya. Sinubukan namin magkaroon ng long-distance relationship, pero hindi rin gumana hanggang sa hindi na nga kami nagkatuluyan. At ngayon nakita ko na naman siya, bumalik ang mga alaala na magkasama kaming dalawa. Parang ang lalim naman ang iniisip mo dyan. Wala lang to, Clea. Ay nako,
Matagal na tayong magkaibigan, no? Alam ko kapag meron talagang gumugulo dyan sa isip mo. Wala talaga ako matatago sa'yo, no? Correct. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na sa akin kung ano yan. Go. Wala lang. May naalala lang ako. Ha? Ano naman yung naalala mo? Hindi ano. Sino? Ay, nakakaloka ka, Riley, ha? Na-curious na tuloy ako kung sino ba yung naaalala mo. Sino ba yan? Gusto mo talagang malaman. Oo nga. Sige na, sabihin mo na. Si Marlon. Teka ha. Si Marlon? As in yung ex mo? Oo. Yung pinakamatagal na naging boyfriend mo? Yun ba yun? Oo nga. Siya nga. Riley, ano ka ba? Ikakasal ka na, diba? Bakit iniisip mo pa yung lalaking yun? Ewan ko ba? Sa totoo lang, hindi ko naman siya nakalimutan eh. Pero, mahal ko si Chris ha. Kaya lang, hindi lang talaga siya mawala sa isip ko. Nako, friend, hindi pwede yan. Ano ka ba? Alam ko naman. Pero, mahal mo naman si Chris, diba? Oo naman. Oo, yun naman pala eh. So, naiisip mo lang si Marlon, diba? Oo, ganun lang. Tapos na yung lahat sa amin. Naisip ko lang talaga siya. Teka lang. Siguradong may nangyari eh. Kasi dati, parang okay ka naman. Umamin ka nga sa akin. Nagkita kayo, no? Oo. Ay, nako, sinasabi ko na nga ba eh. Akala ko ba nasa ibang bansa na yun? Umuwi na nga raw siya. Ang ibig mong sabihin? Nagkita nga talaga kayo ng face-to-face? Nag-usap kayo? Oo, Clea. Hindi lang sinasadya yung pagkikita namin. Nakakaloka ha? Kailan naman nangyari yan? Nung sinubukan namin ni Chris na makakuha ng birth certificate sa mall, may tinignan lang si Chris dun sa bilihan ng libro. Naiwan ako sa labas. Tapos, nasanggi ako ni Marlon. Then, yun. Nagkita na kami. Ay, nako. Alam ba ni Chris yan? Hindi nga eh. Pero, tingin ko kasi, hindi naman Nadia dapat malaman pa yun. Ano ka ba? Ikakasal ka na. Dapat wala kang tinatago sa fiancé mo. Kung ako sa'yo, sabihin mo sa kanya yung totoo. I-assure mo lang siya na siya lang talaga yung mahal mo at hindi lang mawala sa isip mo yung ex mo. May point naman si Clea. Hindi ako dapat nagsisinungaling sa boyfriend ko. Kailangan ko sabihin sa kanya kung ano talaga yung nararamdaman ko. Pero aaminin ko nagdalawang isip rin ako kung susundin ko ba yung sinabi niya. Kilala ko si Chris at alam kong may pagkaseloso siya. Kaya dapat talagang mag-ingat ako sa mga sasabihin ko. Hanggang sa pinalakas ko na lang ang loob ko. Mas magandang masabi ko na lang sa kanya kung ano ang totoo. Dapat wala akong tinatago sa boyfriend ko. Chris? Bakit? Maganda ba yung binabasa mo? Oo naman. Gumaganda na yung kwento. Talaga? Oo, bakit? Gusto mong hiramin? Sige, pero kapag natapos mo ng basahin. Oo, sige, walang problema. Pero, ano kasi, may sasabihin sana ako sa'yo. Riley, pwede bang saka na lang yan? Nagbabasa pa ako eh. Importante kasi para sa akin to, Chris. Hindi na ba pwedeng makapaghintay yan? Hindi eh. Riley naman kung kailan napapasarap na yung pagbabasa ko eh. Sorry na. Gandahan mo naman yung timing mo sa susunod ah. Oo na, pero pwede mo namang balikan yung binabasa mo eh. Gusto ko lang talagang masabi na to sa'yo. Ay, sige na nga. Importante ba talaga yan? Oo nga. Iistorbohin ba naman kita kung hindi? Tungkol saan ba yan?
Meron akong kailangang aminin sa'yo. Baka naman maliit na bagay lang yan ha, Riley. Huwag na nating sayangin yung oras natin dyan. Hindi, Chris. Hindi naman ako nagkamali, pero kailangan mong malaman to. Sige, sabihin mo na kung ano yung aaminin mo. Naalala mo nung kumuha tayo ng birth certificate ko? Diba, tumingin ka dun sa bookstore. Hindi sinasadya, pero bigla kaming nakita ni Marlon. Ha? Si Marlon? Yung ex mo? Akala ko ba nasa States na yun? Umuwi na raw siya eh. Yan lang naman. Konting kamustahan lang. Tapos, umalis na siya. Yun lang pala eh. Di okay. Wala ka namang dapat ikagilty eh. Nagkita lang naman kayo eh. Pero Chris, ang totoo kasi niyan, lagi ko pa rin siyang naiisip eh. Ano? Huwag ka sana magagalit ha. Tapos naman na lahat yun sa amin. Ikaw na yung mahal ko. Pero, matagal din kasi yung pinagsamahan namin eh. Special yun sa akin. At ayoko namang itago yun sa'yo. Gusto ko lang na maging honest sa'yo bago tayo ikasal. Mahal na mahal kita. Kaya nga magpapakasal na tayo, di ba? Pero, siya yung greatest love ko. Alam kong naging maingat naman ako sa mga sinabi ko kay Chris. Sana naman hindi siya masaktan. Pero hindi siya nakapagsalita pagkatapos kong sabihin sa kanya kung ano talaga ang nasa loob ko. Aaminin kong kinabahan ako. Pero siguro, normal lang naman na mabibigla siya pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ko. Nagpakatotoo lang naman ako. Wala naman sigurong dahilan para magalit sa akin ang boyfriend ko. Pagkatapos na naging pag-amin ko kay Chris noong una, parang okay naman kami. Pinakausap pa rin niya ako, pero napapansin kong paunti-unti parang nagiging malamig na ang pakikitungo niya sa akin. Hanggang sa nakaramdam na ako ng hindi maganda sa kanya. Hindi na siya nagre-reply sa mga messages ko. Sinusubukan ko siyang tawagan pero ayaw niyang sumagot. Sinubukan kong puntahan siya sa bahay pero sinasabi lang sa akin ng pamilya niya na umalis daw siya. Hindi ko alam pero parang nangyayari na nga kung ano ang kinatatakutan ko. Chris, magot ka naman. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Nakakainis naman to. Bakit pa kasi ayaw sumagot sa tawag ng boyfriend mo niya? Ay naku, Clea. Anong kanina pa? Ilang araw na siyang ganito. Ayaw niya akong pansinin. Ayaw niya akong kausapin. Ganun? Naku, ano bang nangyayari dyan sa boyfriend mo? Ewan ko nga ba. Ang dami pa ng mga asikasuhin para sa kasal namin. Naku, mahirap nga yan. Nai-stress na nga ako sa dami namin gagawin. Tapos, dumagdag pa siya. Baka naman may kasalanan ka sa kanya. Ha? Wala akong kasalanan sa kanya. Ano ba kasing ginawa mo bago siya nagsuplado sa'yo? Eh di nung sinunod ko yung payo mo. Ha? Payo ko. Bakit man ako nadamay dyan, girl? Nakakainis ka naman, Clea. Nagmamaang-maangan ka pa. Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin? Sinabi? Yung ano ba? Ang sabi mo, maging honest ako sa boyfriend ko. Eh di sinabi ko nga kay Chris na hindi nawawala si Marlon sa isip ko. Oo nga pala, naalala ko na. Ako, Riley, sorry ah. Hindi yata ako nakatulong sa'yo, mas napahamak ka pa yata, sorry. Kaya nga eh, hindi ko na tuloy alam kung ano yung gagawin ko. Paano ba kasi yung pagkakasabi mo? Wala lang. Inamin ko lang na
nagkita kami ni Marlon. Okay pa kami nun eh. Oh, yun naman pala eh. Sana pala hanggang doon lang sa nakita kayo ni Marlon yung sinabi mo. Pero wala namang masama kung sabihin ko sa kanyang hindi pa rin namang mawala sa isip ko yung ex ko, di ba? Tapos ayun. Sinabi ko lang na mahal ko siya at magpapakasal ako sa kanya. Pero di ko itinago sa kanya na si Marlon yung greatest love ko. Ay, nako, Riley. Kaya naman pala eh. Dapat hindi mo na sinabi na yung tungkol sa greatest love na yun. Masyado ka naman yata naging honest sa boyfriend mo. Ano mo yun? Hindi ka na nag-filter. Kakaloka ka. Ang isipin talaga nun, yung ex mo pa rin yung mahal mo. Mali talaga, mali. Ewan ko ba naman dito kay Clea? Siya na nga itong nagpahamak sa akin eh. Tapos ngayon, iba naman yung sinasabi niya porket nagiging obvious na kung sino talaga yung may kasalanan kung bakit nangyayari sa amin to ni Chris. Pero, masasayang lang ang panahon ko para awayin pa yung kaibigan ko. Yun nga lang, hindi ko na talaga alam kung ano yung gagawin ko. Kailangan ko siguro makahingi ng payo sa isang taong marami ng karanasan sa buhay. Isang taong pwedeng makapagbigay ng liwanag sa problemang kinakaharap ko ngayon. Papa. Bakit, anak? May ginagawa po ba kayo? Wala naman. Inuubos ko lang tong bira at nagpapaantok lang ako. Papa ha? Baka mamaya napapasobra na yung pag-inom nyo. Hindi yan. Ipakunti-kunti lang naman ako eh. Pwede ko po ba kayong makausap? O sige. Tungkol saan ba yan? Nag-away po kasi kami ni Chris eh. Ano? Anak naman eh, kakasal na kayo ni Chris. Nag-aaway pa kayo. Sa totoo lang po pa. Hindi naman po ako nang aaway. May napag-usapan lang po kami. Siya lang po itong hindi namamansin bigla sa akin. Normal lang yung may hindi pagkakaintindihan. Pero kapag may sakitan na, ibang usapan na yun ha. Hindi naman po ako sinaktan ni Chris, Papa. Mabuti naman kung ganun. Ano ba yung pinagawayan yung dalawa? Hindi po sinasadya nakita kami ni Marlon sa mall. Si Marlon, yung dating boyfriend mo? Opo pa. Sa pagkakatanda ko, mabait na bata rin yan. Yan ba yung pinag-awayan niyo ni Chris? Nagselos ba siya? Hindi naman po. Inamin ko po sa kanya na nakita po kasi kami. Wala naman daw pong problema sa kanya kung nakita lang. Pero po kasi, inamin ko rin na hindi pa rin nawawala sa isip ko si Marlon. Naku, patay kang bata ka. Sinabi ko rin po sa kanya na siya na po yung taong mahal na mahal ko at pakakasalan ko pero si Marlon yung greatest love ko. Riley naman, hindi mo na dapat sinabi yan sa kanya, ano ka ba? Mali po ba talaga yung ginawa ko pa? Anak, kahit sinong taong mapagsabihan mo ng ganyan masasaktan. Isipin mo na lang ganito yon. Kung ikaw ang sinabihan ni Chris na hindi ikaw ang pinakamamahal niya. Anong mararamdaman mo? Masakit po kapag napakinggan ko na hindi ako yung minahal niya. Pero hindi naman po yun yung ibig kong sabihin eh. Ganon na rin yun. Parang sinabihan mo na nga siya na hindi mo siya mahal eh. At yung dating karelasyon mo pa ang importante sa'yo at hindi siya. Ang batang to, mali talaga yung ginawa mo. Kung sino ang karelasyon mo ngayon, siya dapat ang greatest love mo. Wala nang iba. Hindi ko matanggap yung sinabi ni Papa sa akin. Nagpakatotoo na nga ako. Hindi na nga ako nagsinungaling sa boyfriend ko. Hindi naman ako nagtaksil sa kanya. Bakit ako pa rin yung mali? Pero dahil sa ilang araw at gabi hindi ako matahimik dahil sa kakaisip sa mga sinabi sa akin ng tatay ko, nakukuha ko na rin kung bakit hindi rin tama yung ginawa ko. Hindi ko dapat ipinaramdam kay Chris na meron pang mas hihigit pa sa kanya sa puso ko
Saka ko lang na-realize na nasaktan ko talaga ang boyfriend ko. Sana hindi pa huli ang lahat. Gagawin ko ang makakaya ko para makabawi sa naging pagkakamali ko. Anong ginagawa mo dito? Chris, mag-usap naman tayo. Ano pang pag-uusapan natin? Yung relasyon natin! Relasyon? Oo, ano ka ba? Meron ba tayong ganon? Alam mo, Chris, hindi na kita maintindihan na. Baka naman si Marlon yung karelasyon mo. Parang tanga naman to. Ano ba? Mais ka nga. Totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya nakakalimutan, di ba? Chris, ayoko na pag-usapan pa yan, ha? Hindi. Pumunta ka dito para makipag-usap sa akin, di ba? Ito yung gusto kong pag-usapan natin. Chris, ayoko mag-away tayo. Wala naman tayong dapat pag-awayan eh. Kasi mukhang wala namang tayo. Pwede bang tumigil ka na? Ano ka ba? Ikakasal na tayo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo naman. Parang hindi eh. Chris, pagod na ako. Ilang araw mo na akong hindi kinakausap. Itigil mo na tong laro na to. Laro? Ano ba sa tingin mo? Natutuwa ako sa nangyayari sa atin. Riley, ano ka ba? Sinaktan mo ako. Alam ko, masakit yung mga sinabi ko sa'yo. Pero, nagsisisi ako. Hindi ko na dapat ginawa yun eh. Sorry. Alam mo, ang buong akala ko, okay na tayo eh. Ang saya-saya natin eh. Kaya nga niyaya na kita magpakasal. Yun pala, siya pa rin yung laman ng puso mo. Hindi totoo yan. Hindi, ikaw na yung mahal ko. Kamusta kaming dalawa? Hindi eh. Lumalabas lang kung ano yung totoo, Riley. Siya pa rin talaga yung mahal mo. Sino nang galing, di ba? Si Marlon, ang greatest love mo. Hindi ako. Si Marlon. Pwede ba? Pwede bang kalimutan na lang natin yan? Maliit na bagay lang naman to eh. Huwag na nating palakihin pa. Kalimutan mo na lang yung mga nasabi ko sa'yo, okay? Kalimutan mo na yun. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Mahal kita. Mahal din kita, Riley. Kaya nga gusto ko sana yung buo na yung loob mo kapag ikinasal na tayo. Pero hindi ganun yung sitwasyon eh. Huwag mo nang lokohin yung sarili mo. Ibang tao pa rin yung mahal mo, hindi ako. Kaya mas mabuti pa, huwag nang ituloy yung kasal. Kesa pagsisihan mo na ako ang naging asawa mo. Ang akala ko talaga, may magagawa pa ako para makabawi ako at makuha ko ulit ang puso ng boyfriend ko. Pero huli na pala talaga ang lahat. Kung minsan talaga, dapat nag-iingat tayo sa mga sinasabi natin, lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa atin. Sa ngayon, umiyak pa rin ako dahil hindi na matutuloy ang kasal namin. Nasira na ang relasyong iningatan at inalagaan ko ng ganun-ganun na lang, nang dahil lang sa pagiging sobrang honest ko sa nararamdaman ko. Pero kailangan ko na lang sigurong tanggapin na hanggang dito na lang talagang relasyon namin ni Chris. At alam kong nakikinig din siya ngayon. At gusto ko lang iparating sa kanya na mahal ko siya. Chris, kung talagang ayaw mo na sa akin, sana'y makilala mo rin yung babaeng buong-buo ang pagmamahal na ibibigay sa'yo. Sorry ulit sa lahat ng mga naging pagkukulang ko sa'yo. Yun lang naman,
At maraming salamat sa pagkakataong ma-share ko sa inyo ang kwento ko. Nagmamahal, Riley. Naguguluhan ako sa iyo, Riley. To tell you honestly, kasi sabi mo, dun sa dulo ng kwento mo, ang natutunan mo sa nangyari sa inyo kasi ni Chris is mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin sa partner natin. And at the same time, sinabi mo din na nagpakatotoo ka lang naman sa nararamdaman mo. So, alin ba talaga dun? Nagkamali ka lang ba sa term na ginamit mo sa nararamdaman mo towards Marlon? O yun talaga yung nararamdaman mo? Kasi kung yun talaga yung nararamdaman mo, I can say na mahal mo pa rin talaga si Marlon. Kung ang sabi mo kasi hindi ko makalimutan si Marlon. Lagi pa rin siyang nasa isip ko. Pagka kasi sinabi mong lagi pa rin siya nasa isip ko, ibig sabihin, the whole time ng kayong dalawa ang magkarelasyon ni Chris, naaalala mo pa rin, nasa isip mo pa rin, nasa puso mo pa rin si Marlon. Diba? Special pa rin siya sa'yo. Hindi buo yung nararamdaman mong pagmamahal kay Chris. Mahal mo si Chris, pero hindi buo yung nararamdaman mong pagmamahal kay Chris. And at the same time, yun na nga sinasabi mong greatest love mo, diba? Ang sabi nga nila, kapag greatest love, parang most probably, yung mga taong gusto mo talagang makatuluyan. Pero kung ang ibig mo naman sabihin talaga, mahal ko si Chris, nagkamali lang ako ng ginamit ng mga terms, nagkamali lang ako ng mga nasabi kong mga salita, alam mo, pwedeng nagkamali ka, baka ang tamang term dun sa nararamdaman mo ngayon, the one that got away. Diba? Pwedeng hindi siya yung greatest love mo. Pwedeng kaya ganyan yung nararamdaman mo para kay Marlon kasi bigla mo siya nakita. At alam mo na meron kayong special na pinagsamahan na naputol na lang dahil sa hindi nyo na kinaya yung long distance relationship. Diba? Na naniniwala kayong dalawa na kung siguro hindi kayo nagkahiwalay ng distansya, no? Physical distance. Siguro hindi kayo maghihiwalay. Pwedeng ganun Pwedeng the one that got away lang. 'Di ba? Kasi parang siguro kaya mo naiisip na siya yung greatest love mo kasi parang ang dami pang mga tanong sa isip mo Na paano kung halimbawa, yun nga, hindi kami nagkalayo, paano kung halimbawa hanggang ngayon magkasama pa rin, hindi siya umalis, hindi siya nagpunta ng ibang bansa, 'di ba? Kami pa rin siguro hanggang ngayon, yung mga ganun, 'di ba? Pwedeng yun lang yung ibig sabihin ng mga nararamdaman mo ngayon. Kailangan talaga i-define natin mabuti kung ano ba yung mga nararamdaman natin sa mga panahong yun. Before tayo maging sobrang honest sa mga nararamdaman natin. Kasi minsan, sige, sobrang honest tayo sa nararamdaman natin. Baka yun talaga yung nararamdaman mo. Or baka naman nagkamali ka lang ng mga term na ginamit mo sa nararamdaman mo. 'Di ba? Mali ka lang ng definition sa feelings mo. Pero kung sabi mo nga naging honest ka lang naman, baka nga naman talagang hindi talaga tong si hindi talaga si Chris ang greatest love mo. Kasi tama yung sinabi ng tatay mo. Ang greatest love mo is the person who you are with right now. Kung sino yung kasama mo ngayon. Kung sino yung nandyan sa'yo ngayon. 'Di ba? Ang dami natin mga sinasabi, may true love tayo, meron tayong best love, meron tayong greatest love. Alam nyo, lahat ng yan, mga din nating ma-feel sa isang tao. We may experience best love sa isang tao kasi naramdaman natin at napakita natin yung best version ng sarili natin sa taong to. Yung greatest love din natin can be our true love kasi yung naramdaman natin sa taong to ay totoo. Na despite sa lahat ng mga flaws natin, sa lahat ng mga pagkakamali natin, sa lahat ng mga pagkukulang natin, mahal pa rin natin tong taong to. That's true love. May unconditional pa na love. 'Di ba? Hindi hiwa-hiwalay. Ako sa akin lang to, ewan ko sa inyo. Kasi ako niniwala ako na, alam niyo, pare-pareho lang yung love na yan. At dapat sa isang tao mo lang yung nararamdaman. Hindi pwede na iba yung true love mo, iba yung best love mo, iba yung greatest love mo. Dapat kung sino yung tao nandyan sa'yo ngayon, siya yung greatest love mo.
Yung tao na nagbibigay sa'yo ng pagmamahal ngayon, yung tao na andyan para sa'yo, at ikaw din, yung taong binibigyan mo ng pagmamahal ngayon, yung taong binibigyan mo ng effort ngayon, dapat siya yung greatest love mo. At wala nang iba. Kasi kung meron ka pang ibang tao na kinoconsider mo as greatest love, kasi ang definition mo ng greatest love is someone na hindi mo makalimutan, sino ngayon yung partner mo? Ano siya ngayon sa puso mo? Panapal? Diba? Naniniwala naman ako na mahal mo yung boyfriend mo. It's just that, sabi mo nga, nagpakatotoo ka lang. Well, maybe you deserve kung bakit nawala sa'yo yung boyfriend mo. Kasi hindi naman buo yung pagmamahal na binibigay mo eh. And kapag great love ang nararamdaman natin sa isang tao, hindi na natin binibilang o sinusukat kung gaano ba karaming pagmamahal yung naibigay natin. Basta ang alam natin, yung pagmamahal na nabibigay natin, buo yun. Walang tayong iba pang mga minamahal. Diba? Parang yung pagmamahal sa atin ni God. It is also a greatest love. Ganong klaseng pagmamahal na hindi tinitingnan yung mga pagkakamali mo. Lagi kang tinatanggap, lagi kang pinipili. Diba? O baka sabihin naman ni Riley, kung mahal niya ako, bakit di niya ako matanggap? Ba't di niya ako mapatawad? Kasi ang gusto mong pagmamahal, yung ikaw lang eh. At kung yung hindi yun ang makukuha ni Chris sa'yo, alam niya na yung magiging partner niya ay merong ibang tao sa isip niya at sa puso niya. Bakit? Diba? Kasi pag sinabi mong greatest love, ibig sabihin may mas higit. Yun ang higit.